Hello, good day mga ka-seller. So here I am again, CJ or Karine Altonaga as your accountant and CPA for today. So I will be discussing yung accrual basis and cash basis kasi nga medyo may post na ang dun sa seminar is accrual basis na daw yung gagamitin na nila as basis nung sa sales. So, marami nagtatanong, paano po ang magiging effect nun? Kasi accrual and accrual basis na. Yung topic natin nung mga nakaraan is cash basis kasi nga based dun sa income report ni Shopee. So, ngayon, dito, ang topic ko muna is yung concept ng accrual basis tsaka yung cash basis. Okay. So, disclaimer, this is based on the accounting principle of the cash and accrued method, mga accruals method. So, this explanation is specific for online seller that are non-VAT. So, yung mga VAT, kasi may mga sample ako dito, hindi ko sinama yung mga VAT amount. So, this explanation is specific for online sellers that are non-VAT tayo. So, this is only a comparison and sample, not yung actual. So, baka sabihin nyo. Tsaka may mga sample ako na hindi ko inano yung mga amount. So, hula-hula ko lang yung amount. Ganyan. So, let's ano na. So, bakit nga ba tayo nandito? Bakit ko siya i-explain? Kasi, lumabas itong Revenue Regulation number 3, number 3, 2024, ay ginawa siya noong March 22, pero na-release siya netong March 11. So, March 12, nilagay siya sa sa BIR website. So, busy pa ako ng mga panahon na to, so hindi ko pa siya nakita. So, ngayon, magiging accrual basis na daw. So, ang nakalagay kasi implementing the amendments introduced no implementing the amendments introduced ng Ease of Paying Taxes Act. So, ganyan siya. So, ang scope nito, itong 3/2024 is parang implementing rules siya nung amendments dun sa ating tax code. So, Ease of Paying Taxes Act siya. So, ayan siya. So, ang scope natin dito is yung provisions for Section 244 and 245 of the tax code. So, ayan, kasi may mga ano nga. So, dito pa lang sa unahan, masasabi niya na ang gross sales daw, sabi ng Ease of Paying Tax Act, adopts accrual basis. So, of sales, recognizing sales for both sales of goods and services. So, medyo nag-ano na yung iba na, ay, accrual basis na, yung gross of sales, hindi na siya cash. Cash pa naman tayo, 'di ba? Yun yung mga dinidiscuss ko dati kasi si Shopee, based on completed na lang siya, ganyan. So, yung income statement niya based on completed. So, malalaman natin sa mga susunod kung ano ba talaga yung ano. Since sa pagkakabasa ko nito kasing Revenue Regulation 323 2024 is mostly for parang ang iniisip kasi dati is may sa corporate kasi ang basis nila ng accounting nila is accrual. So pero ang basis ni BIR is cash. So parang tinugman niya with the corporate world. Para si corporate world wala na siyang lusot na hindi na siya magre-recon ng for VAT reporting kasi dati pag ang business mo is service, upon collection ka lang magbibill ng VAT, ganun. So marami siyang reconciling items. So, hindi nagtutugma yung reports ni BIR tsaka reports ni Corporate World. So, ang nagkakatugma lang is reports ni ni BIR tsaka ni sole proprietor. Kasi mostly, ang mga sole proprietor is cash basis. So, ngayon, magkakabaliktad na sila. Magkakaroon ng recon, siguro, yung mga sole proprietor kasi usually, cash basis sila. Then, wala nang recon for the corporate world. So,
Ngayon, ang nakalagay dyan, hence all reference to gross selling price, gross value in money, and gross receipt shall be now referred to as gross sales. So, gross sales na siya and using accrual basis of recognizing sale. So, this is for BIR purpose or the income tax return purposes only. So, dito muna tayo sa difference between the accrual basis and the cash basis. So, cash basis muna tayo. So, ano ba yung cash basis of accounting? So, si cash basis of accounting, yung nagre-record ng revenue and expenses when cash related to those transaction are actually received and dispensed. Tulad nung ginagawa natin nung nakaraan, kapag na-receive natin yung income natin from Shopee, completed na yung order, nabigay na sa atin ni Shopee yung pera, doon natin i-record yung income or yung sales natin. Ganun siya. So, actually, yung cash is actually meron actual na cash na nag-in or nag-out dun sa kapag cash basis of accounting ka. Pero kapag accrual basis, accrual accounting records revenue and expenses when transaction occur but before the money is received or dispensed. So dito, parang ina-anticipate mo na meron ka na agad revenue kahit hindi ka pa nakakolekta ng cash. Ganun siya. Kumbaga, tapos mo na kasi yung trabaho na yon, kunyari, isa kang motor shop, tapos mo nang trabahuhin yung motor na yon, yung service ng motor na yon, so, i-record mo na yung revenue, kahit hindi ka pa nakakolekta dun sa nagpagawa sa'yo. Ganun yung, accrual. So, for our Shopee, or our online selling, parang ang sinasabi ni, na kapag accrual is upon order pa lang, or upon ship out natin. Kasi, ako, I can na upon ship out kapag accrual kasi 'di ba minsan kapag nag-order siya minsan kina-cancel pa. So i-record mo sana siya pag na-ship out mo na kasi wala na sa iyo yung item, pwede mo na siyang i-anticipate na kunyari ma-receive or may revenue ka na kasi napa-ship out mo na. Ganun siya. So, ayun yung difference ng cash basis. Si cash basis, may actual cash. Si accrual, hindi mo pa nare-receive, pero kailangan mo nang i-record. Ganun siya. So, mag-sample lang tayo for our Shopee, no? Shopee sales natin para magkaroon lang kayo ng comparison and basis kung paano nga ba yung ginagawa natin for cash basis and accrual basis. So, start muna tayo sa cash basis. Again, dito tayo sa sales pero non-VAT, okay? Kasi may mga sample dito na hindi ko ini-include or ina-include yung mga VAT amount. So, from cash basis, okay, from order received from buyer, no entry tayo. So, no need to issue sales invoice unless requested by buyer. So, kapag cash basis, kapag wala ka pa namang nare-receive na cash, so, wala pang entry, wala pang sales invoice as if no sales. Yun yung ginagamit natin the past months kasi nga hindi pa kino-concrete ni BIR kung accrual ba or cash basis. Pero dun sa natin sa mga income statement natin from Shopee as if the completed order was done on a cash basis. So sa cash basis, kapag nag-order receive from buyer, wala pa tayong entry. Again, pag cash basis. So, pag accrual, dito tayo magkakaroon ng difference. So, pag accrual basis on sales, order received from buyer, magkakaroon na tayo ng we need to issue nung sales invoice. So, ano ang i-date natin dun sa sales invoice? I-date natin siya sa order date or the ship out date or kapag ready ka nang i-ship out yung product. Kasi may mga 'di ba minsan nag-order pa sila pero kina-cancel din nila agad. So, kina-cancel din na next day or ewan ko, mga buyer talaga na madalas mag-cancel before the ship out. So, mas safe kung sa ship out date mo na siya i-date. Or kung gusto mo naman ilagay na dun sa sa
dun sa parcel, yung mga sales invoice, i-date mo siya kung kailan mo siya i-ship out o kapag nakapag-arrange ka na or napak mo na yung sales invoice ay yung order nila. So, saan tayo mag-entry dito? So, since wala pa tayong cash, sa journal book muna tayo. Ang cash receipts book is related siya sa cash, kaya nga siya cash receipts. So, lahat ng may cash na related or cash received natin, i-record natin doon. So, paano ang book entry natin? So, accrual basis. Again, nasa accrual basis tayo. Kaya kailangan na natin mag-entry from the order received pa lang ng buyer. So, paano yung entry nun? So, date natin is April 27, sample lang na yan. Then, credit. Unahin ko na yung sales kasi para mas magdaling i-picture out. So, ang sales natin is yung merchandise subtotal na 505. Sabihin na natin ang platform fees ay nasa 48 pesos. Sample lang. So, for debit, platform fees, kasi nga accrual tayo, so ina-expect na natin yung platform fees. Kasi nga, minsan nakaka-calculate na rin naman dun sa order yung magiging platform fees. So, sabi nga dun sa basis natin kanina is kapag accrual, yung expenses and the revenue are anticipated kahit hindi mo pa nare-receive or nababayaran. Okay. So, debit natin is sales discount na 5 pesos kung meron man. Pero dito sa sample ko is meron tayong sales discount. So, ganyan siya. So, para magbalanse, yung natin, debit and credit side, credit and debit side, so may accounts receivable tayo from Shopee na 452. Kasi nga kay Shopee naman natin to kukunin. So, 452 plus 5 plus 8, 48 is equals pa rin sa 505. So, dapat laging balanse ang debit at credit side natin. So, ganyan siya. From order received pa lang ng buyer is meron na tayong entry sa books. So, ang ilalagay natin to record the SI number 27. Yan siya. So, dito na tayo kapag completed na yung order or na click receive na ni buyer yung order niya. So, kapag completed na yung order, magbibigay na si Shopee sa atin ng cash. So, kung cash basis tayo, pwede na tayong mag-issue ng sales invoice. Makakapag-issue na tayo kasi nga may marireceive na tayo na cash. So, again, pag cash basis, pag may na-receive na tayong cash, tsaka tayo nag-record. So, mag-i-issue na tayo ng sales invoice at the date of completion. So, date completed na siya. So, saan tayo mag-entry? So, ang book entry natin is sa cash receipts book kasi nga may related na cash na. May na-receive na tayo na cash. So, sample natin kanina is April 27 umorder si buyer. So, kunyari, na-receive niya ng May 2, 2024 at na-click na siya ng order receive. So, credit natin, again, sa cash basis muna tayo. So, credit natin is yung sales natin na gross total natin is yung 505, yung merchandise total. So, debit, sales discount natin na 5 pesos kung meron man tayo. Pero sa sample natin nga, may 5 pesos tayo na sales discount. So, CWT, since ngayon lang siya since ang CWT is completed siya on the pag nagre-remit na sa atin si Shopee, dito siya papasok sa entry na completed na siya. So, debit platform fees na 48 para then ito yung actual na cash receive natin, 450 pesos. So, again, bakit ko nilalagay yung platform fees dito sa cash receipts books? Sabi nga nila, cash out to. Kasi nga, itong platform fees, hindi naman natin siya talaga na-receive. So, parang deduction siya sa na-receive natin. Kasi ito lang yung na-receive natin. 450 pesos is yung actual na na-receive natin na pera. So, pag hindi mo siya sinama, pag hindi ito sinama dun sa entry, mawawalan tayo nung isa pang debit entry. Parang
kulang tayo ng entry. So, para magbalanse, nilalagay ko yan dyan. Kasi nga, debit and credit, dapat balanse para maging okay yung ano natin. Since, ito lang naman talaga yung na-cash receive natin, yung 450. So, 450 plus 48 plus 2 plus 5 is equal pa din kay 505. So, ganun siya. So, again, pag may na-cash receive, pag cash basis tayo, may completed order na tayo from Shopee. So, may cash receive na rin tayo from Shopee. Yan. Pwede na tayo mag-issue ng sales invoice kasi nga cash basis tayo. So, ang i-record natin is basically yung na-receive natin na cash and yung related na deduction dun sa sales natin. So, ganun siya kapag cash basis. Dun lang tayo nagre-record. So, paano kapag accrual basis tayo? So, kapag accrual basis naman, sample is completed na nga, no? May cash received na tayo from buyer. So, no sales invoice kasi nga na-release na siya on the previous date. Sa order date na natin siya na-receive or ay na-released or na-date, or order date or the ship out date. So, ano ang book entry natin dito? So, since nga may na-receive tayong cash, i-record natin siya sa CRB natin. Ang ano natin is credit yung accounts receivable na 452, katulad nga nung ano ko kanina, ito yung 452 para ma-zero out natin siya. Then debit yung cash na actual receive natin na 450. Ito yun. Then debit yung CWT if any. Kasi nga si CWT is magbabawas lang sa actual remittance. So, debit yung CWT. So, pag pinag-plus mo yan, pag nag-plus mo tong dalawa, equals pa din siya dun sa credit natin. So, ang actual natin na receive, kaya naka-debit yung cash is 450. So, ito yung kanina, 'di ba? Nung April 27 is nag-entry tayo ng 450 na accounts receivable. So, same siya dito. Pero ito, debit. Yung sa una natin, ito credit. So, magzi-zero out lang siya. So, at the end, zero yung accounts receivable natin kasi na-receive na natin siya from Shopee. Ganun siya i-interpret sa pag na-completed na. Paano naman kung kung na RTS or na return to seller? So, eto na paano kung nagre-return to seller? So, sa cash basis, no entry tayo to return to seller kasi nga wala namang cash na actual cash na receive, walang actual cash na ini-out, except na lang kung merong charges yung shipping fee. Kasi 'di ba meron tayong ganoon. So, i-entry din natin siya. Pero for this purpose lang muna, since ang mga completed natin is nakaneto na dun sa mga return to seller. So, hindi na natin usually ina-entry kapag cash basis kasi nga sa completed natin na summary ni Shopee is accumulated na dun yung for the day. So, paano naman kapag accrual basis? Ito na, kasi nga na-release mo na yung sales invoice, na-release mo na yung lahat na pwede mo i-release. Tapos na return to seller pa. So, paano yon? So, maibabalik sa'yo yung yung resibo kasi nga yung kung maibabalik. Kasi return to seller tayo, hindi tayo refund. So, kapag nag-return to seller, dun sa sales invoice, ilalagay mo doon RTS or canceled. Dun sa invoice na yon, tapos i-attach mo siya doon sa copy mo. So, yun. Paano yung book entry natin? Since wala nga tayong actual na na-receive or wala tayong out, so, ang journal entry, ang natin dito is sa journal book tayo. So, walang cash, walang so, di tayo pwede sa cash receipts book and the cash disbursement. So, dated natin siya ng May 2. Kunyari, na-return sa atin ng May 2. So, debit natin, sales,
credit, sales discount, 5 pesos, and the platform, then accounts receivable para tumugma. So, same lang siya. Ayan, to record cancellation of SI. So, same lang siya dun sa una nating entry. So, pinagbaliktad lang. So, dito, naka-credit yung sales. Dito naman, naka-debit. Kung dito, naka-debit yung firm fees. So, dito, naka-credit. Ganyan siya. So, parang reverse or binaliktad lang natin yung equation para mag-zero out yung mga nakalagay dyan. So, ayan na, no? So, yun for the recording kapag yun yung comparison ng recording ng cash basis and the accrual. So, medyo complicated yung accrual kasi ang dami mong i-record from the very start hanggang sa dulo. Parang double entry siya. So, hindi siya isa lang na entryhan. So, paano nga ba yung recorded natin ng cash basis on sales? Ano ang pros ng cash basis on sales for non-BAT? So, book records will most likely match the BIR 2307 from Shopee, yung 1/2 of 1% ng gross remittance. Kasi yung gross remittance is based naman dun sa kung kailan magre-remit sa atin si Shopee. So, parang yun yung basic na natin na gross remittance, kung kailan lang magre-remit si seller sa atin, si Shopee, doon lang siya mag-withhold. So, probably, naka-cash basis yun. Kasi nga, remittance, may exchange ng money. So, easy entry lang siya sa books kasi nga, madali siyang i-entry sa books kasi nga, yun nga, tulad nung kanina, dun lang sa completed dates, tapos nakaneto na siya. Hindi katulad kapag sa accrual, meron kang entry ng beginning, tapos mag-entry ka pa kapag completed, ganun, mahirap siya. Pero, tsaka, ang pros din niya is yung income summary from Shopee is based on the completed sales. Ang cons lang talaga niya is not in accordance with tax code. Kasi nga, ang nakalagay doon, accrual basis yung pagre-record natin ng gross sales. So, wala pa talagang kung applicable din siya sa online seller. Pero, nakalagay kasi doon, as a general, na ang gross sales, as a general, ang gross sales is accrual. So, accrual basis on sales non-VAT. In accordance with the tax code siya. Kapag accrual, ang pros niya is in accordance siya with tax code. Ang cons lang niya, need reconciliation for sales recorded in books and income in 2307 in case na may BIR audit. So, medyo magkakalituhan kasi yung gross remittance dito is iba dun sa sales recorded natin kasi nga naka-accrual, hindi naka-cash basis. So, yun yung magiging cons. Ganun siya. Pero medyo mahirap din talaga yung accrual. Pero in accordance siya with tax code kapag sinabi mo in general na gross sales. Again, sinasabi ko na in general. Kasi nga, hindi pa specific yung paano kapag online seller ka. Pero as a general, sinabi ni RR3 2024 na accrual basis. So, tip, you can still record using cash basis of accounting on your books. So, sa books mo, pwede ka pa rin namang mag-accrual, using cash basis of accounting. So, but in the income tax returns, you will file the accrued sales. So, tulad nga nun sa corporate world, dati, parang accrual sila. Accrual sila, tapos ang BIR is cash basis. So, mayroon silang difference. Kasi ang acceptable sa corporate world is yung accrual. So, si BIR is cash basis. So, nagkakaroon ng reconciliation. Kaya nalilito si BIR. So, ngayon, ang sabi ni BIR, para hindi na tayo malito with the corporate world, pag isahin na lang natin, gagawin na nating accrual gagawin na nating accrual din si tax natin. Si VAT, tsaka si percentage tax. So, income tax rate, ang magiging niyan, kung ganito ang gagawin mo, magiging cash basis ka sa accounting books mo, tapos sa income tax return, magiging accrued ka, ang magiging reconciliation
niya is, kunyari, ang gross sales mo na cash basis is 100,000. So, i-add mo yung uncollected sales mo. Kasi kunyari, April, may mga uncollected sales pa dyan na 5,000. So, hindi mo siya pa na-receive. So, hindi mo siya recorded. Kasi hindi mo pa siya na-receive. So, less yung collected sales mo from previous quarter. So, kunyari, kasi yung mga na-receive mong sales, na cash receive mong sales last quarter is galing pa talaga siya sa sales mo last quarter. So, hindi mo siya isasama this quarter for your recorded sales. So, medyo complicated to. Medyo kailangan ng pag-iisip na talagang, ay, ito ba kasama? Ganun siya. So, ang magiging ano mo dyan, gross sales per ITR is equals to gross sales per book kapag cash basis add uncollected sales less collected sales ng previous quarter, then gross sales per ITR natin is 98,000. So, kung dito sa sample na to is konti lang naman yung difference. So, hindi naman siya hindi naman siya deemed na hindi siya deemed na under declaration ng sales or over declaration of sales. Kasi nga, parang lang naman, accounting basis na lang naman yun. So, 2,000 out of 100,000 is pa rin naman yun. Goods pa rin naman. Kung ganito lang yung magiging record mo. So, but in this, you will have to monitor your sales on order date in a separate file. Hindi siya hindi siya magiging sa cash books mo kasi nga book accounting ka. Ang accounting mo is yung cash sales mo. So, tapos, magkakaroon ka ng separate file. Pero kahit sa Excel na lang, itong monitoring of sales on order date sa separate file sa Excel na lang. Kahit sa Excel na lang yan. Hindi na sa isusulat pa. So, para lang mag-monitor ka kung magkano yung i-declare mo sa ITR mo. Yun nga lang, magkakaroon ng difference yung books at yung ITR mo. And you will have to reconcile that kapag in case ng BIR audit ka. So, yun lang siya. However, question in the date of sales invoice will arise. So, parang questionable pa rin kung kailan yung date of sales invoice mo. Kasi nga, kung cash basis of accounting ka, completed sales yung mo, then kapag CBIR, dun kay order date. So, yun nga. Ito yung usual practice ni corporate dati. Since books of corporate will differ from their filed returns due to the reconcilers allowed by bureau. So, may mga reconciling items si accounting natin, yung mga financial statements ni corporate over dun sa report niya sa ITR. So, marami yon. Medyo complicated nga lang. So, magiging ganun siya. Magkakaroon lang ng reconciliation kapag accrual yung naging basis talaga ni BIR. So, maliit lang naman kayo, I suggest na cash basis pa rin naman. Pero kung maliit lang naman, para hindi kayo mahirapan sa pagre-record. So, yun nga, there is still no clear rule on the online sellers, specifically non-VAT sellers. But for VAT sellers, it is required to use the accrual and issue invoices every order. So, kapag VAT ka, kasi nga, yun nga yung nila na hindi upon receipt, upon issuance of the orders, ang kapag VAT sellers. So, the 500 pesos threshold for issuing natin ng invoice for non-VAT sellers are still on the revenue regulation. So, meron pa rin tayong 500 pesos na threshold. Kapag hindi pa umabot yung isang order ng 500, pwede mo pa siyang i-consolidate sa isang araw hanggang sa mag 500 or above. Basta, yung mga maliliit, pwede mo siyang i-consolidate para sa invoices. Yun, meron pa rin tayong ganun. So, kapag ganun, i-upload mo na lang siguro sa invoice or kapag may nahingi, ganun na lang. Sa email, sa chat, or sa e-invoice ni Shopee na may upload dun. So, we'll have to wait further
we will have to still wait for the further clarification, especially when it comes to online sellers perspective. Kasi nga 'di ba, gross remittance yung sinasabi ni BIR for online sellers, pero magiging accrual basis. So merong magkakaroon ng conflict. Kaya we will have to wait further clarifications non online sellers. So yun. But in general, ang sinabi dun sa regulation na ang gross sales, again, kapag sinabi mong gross sales, states the regulation states na use yung accrual method. So yun lang for basic nun sa entries para medyo may idea lang kayo. Pero next topics natin, kung gusto nyo, is yung how to record in books of accounts using accrual method. Yung actual na, ipapakita ko na yung paano siya kukunin, paano siya i-record kapag na-completed na. Ganun siya. So, paano i-record dun sa books? Kasi nga, may mga books naman. And yun, then, I will discuss din yung revised format of cash receipts books using cash basis to include CWT and sales discount. Kasi nung nakaraan ko, hindi ko na isama yung CWT and sales discount. Pero, yun nga, ang magiging difference lang naman is yun. Yun nga, in-explain ko na din kung bakit yung platform fees ay nasa CRB. So, nagtanong din ako sa BIR na kakilala ko, sabi niya, okay lang din naman daw yung platform is nasa CRB para nga balance yung entry ko. So, recently issued revenue regulation can affect online sellers. Na may may mga revenue regulation na recently issued na meron effect sa online sellers, i-discuss ko din kasi medyo madami din palang na issue. So, i-discuss ko din siya para maging aware kayo dun sa mga revenue regulations na yun. So, ayun muna for the next topics kasi medyo marami pa to. So, ayun. Thank you. Kung nakatulog ako sa inyo, kung medyo malinawan dun sa accrual and cash basis, please like and share and subscribe. And please watch the ads kung meron man. Then, salamat po. Thank you and God bless. Ang YouTube channel natin is Atlas FR Travel. Thank you and God bless to all.